Kumusta? I'm Avard Joseph and welcome to News and Worthy Recap Weekly Edition number 159. We have thoughts covered since last week, so skip to the chances provided if it piques your interest and subscribe to the channel kasi wala namang masama, di ba? And let's get on with the video. Na anong mangyayari kung pilitin mong magsagawa ng Blue Ribbon hearing para sa flood control as you praise the people na pinatawag mo, testifying to their bravery, their courage, their katapangan at kung ano-ano pa. As we proceed, this committee must likewise address the circumstances surrounding the June 4 press conference held in the session hall. That press conference was presented to the public as a Blue Ribbon Committee proceeding despite having no authorization from the duly recognized chairman of the committee or from the office of the acting Senate President. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate Blue Ribbon committee hearing. It was irregular, a house show, you may want to call it a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Nagsagawa ng opisyal na bersyon ang SB 11 plus cheese ng hearing kaugnay ng flood control probe sa Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Erwin Tulfo as he invites the same people again and again na inimbitahan ni Cayetano last week sa hearing nila ng BRC. Now this comes matapos idawit ng hearing ni Marcoleta si Tulfo, Soto at iba pang kalaban ng mga Duterte bigla-biglaan. Pero kunyari, hindi natin alam kung ano ang dahilan ng mga pag-drop nila ng mga pangalan na, to be honest, hindi naman natin narinig nung una silang nagsalita at nagpa-press con. What I'm saying, but nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Second, Your Honor. More or less, kailan? When? Year 2024 po, bago mag... Campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po, si... So, babalikan kita, sir, ha, doon sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo? Ano Ako yung po, details? magandang umaga po, Your Yes. Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Bloc to at nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya eh. Tapos Leila de Lima. Paper bag. Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting. Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. Nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salitaan nyo naman ito eh.
Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Pero bago nyo sabihin, sinasabi ko lang yan kasi makasoto ako o kaya may makatulfo ako. Binawi ng 18 bodyguards itong sworn affidavit nila tungkol kay Senadora Loren Legarda na dati ring parte ng majority ni Tito Soto, kung saan sinabi nilang nakatanggap si Legarda ng malita with an address pa nga. Tapos ngayon sasabihin nila, "Wey, hindi pala totoo yan, nagkamali po kami." Ano ba talaga? Bakit kasama pa rin yan sa affidavit mo? Nakalimutan mo ba? Maraming proseso yan. Pagdating kay Senator Loren, merong si Orbilio at saka si Galapon, no? Hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate. Pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok kaagad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, "Sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok." So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, "Sigurado kayo?" "Yes." Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng dalawang sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng dalawang sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung dalawa, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung dalawa kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? I mean, surely the retraction did not have anything to do with Legarda flipping and valiantly fighting for Cayetano's side. Yes. I am not AI. I'm alive. And I'm present. Opo, ina-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil Oo. kilalang kilala. Umari ko po kayo, kaya alam ko Opo. po, kilala ko po kayo. Ako po'y nando bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na kakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Pero bakit ganun? Si Mark Villar nadawit rin, pero hindi tinanggal ang pangalan sa napadalhan ng malita. Ibig sabihin ba niyan may chance na siyang lumipat kanila Gatchalian, kaya tinitignan muna nila kung pupunta ba talaga siya sa kabila o hindi. Doon po kay Senator Villar, sabi niyo, no? Wala pong binabago doon. As is po yan, no? Kay Senator Chis Escudero, kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila Tulfo noon, no? Tinanong ko kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, "Sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture eh." So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis, no? So, remember, this happened in March, yung pag-review namin. March, ano pong year? 2026. March, no? Majority pa yata sina Senator Loren noon. Ano po, no? Pati si Mark Villar, etc.
Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At sir, ganito. So, confirm po, no? So anong nangyari sa hearing ni Tulfo? Well, inimbitahan niya ang dating 18 bodyguards daw ni Zaldico, former House Speaker Martin Romualdez, Laila de Lima at iba pang congressman na sinangkot ng mga 18 bodyguards. Pero hindi sila sumupot kaya show interparliamentary courtesy raw. Ibig sabihin, hindi mo kami mapipilit o hindi mo kami pwedeng pilitin na pumunta dyan dahil equals tayo sa Kongreso. Comsec, may we know who did we invite other guests? Can you mention those who did not show up today, despite the fact that we sent notices to them last Wednesday afternoon? We invited Representative Ferdinand Martin Romualdez, Representative Sia Alonto Adyong, Representative Jose Alvarez, Representative Julian Jam Baronda, Representative Laila de Lima, through Speaker D. The reason for their absence, Attorney Cheloy Velicaria Garafil said that they sent a letter respectfully declining the invitation on the grounds of parliamentary courtesy. Sinabi niyang hindi raw yon formal na hearing ng Blue Ribbon Committee kundi isang organizational o updates hearing lang kung saan tatanungin lang nila ang mga ahensya ng gobyerno kung ano ang status ng mga nangyayari sa mga kaso dahil walang quorum at hindi pa nabubuo ang Blue Ribbon Committee kung wala pa yung minority senators. So hindi pwedeng magkaroon ng hearing. Hindi ko tulad ng ilan dyan na hearing daw kuno, flat out. Today, we gather for a consultative meeting and our organizational briefing to organize the Blue Ribbon Committee under the present majority bloc headed by Senate Pro Tempore and Acting Senate President Sherwin Gatchalian. To be clear, we will be asking for updates from the executive agencies. As earlier noted, for the record, today's proceedings are being conducted as a consultation and organizational meeting rather than a hearing of the committee. The purpose is to facilitate the orderly transition and continuity of the committee's work pending the completion of its reorganization and membership and formal constitution of the committee. In addition, the official acts of the Senate in plenary last June 3 has been recognized as lawful and consistent with the Constitution by the Office of the President, the House of Representatives, several retired Supreme Court justices, deans, and eminent professors of law of various law schools nationwide, 5 former Senate presidents, and no less than the Integrated Bar of the Philippines, the largest organization of lawyers in the country. As such, we reiterate, therefore, that the so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect. To which I kind of agree kasi naman, investigador ka dapat dyan. Bakit mo sinasabing brave, tapat, matatapang at kung ano-ano pang mga adjectives para sa mga quote-unquote Marines na yan? Affidavit lang ang ginawa nila. Hindi mo pa iniimbestigahan o napapatunayan yung sinasabi nila. Ang talak mo agad. Sila yun the best group of people dahil kesyo Marine daw sila. As earlier noted, for the record, today's proceedings are being conducted as a consultation and organizational meeting rather than a hearing of the committee. The purpose is to facilitate the orderly transition and continuity of the committee's work pending the completion of its reorganization and membership and formal constitution of the committee. In addition, the official acts of the Senate in plenary last June 3 has been recognized as lawful and consistent with the Constitution by the Office of the President, the House of Representatives, several retired Supreme Court justices, deans, and eminent professors of law of various law schools nationwide, 5 former Senate presidents, and no less than the Integrated Bar of the Philippines, the largest organization of lawyers in the country. As such, we reiterate, therefore,
that the so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect. Pero ayon sa Philippine Marine Corps through NBI Director Matibag, 12 sa mga ex-bodyguards ay may military background pero napatalsik sa serbisyo due to awol o kaya naman kung ano-ano mang ginawa nila basta dishonorably discharged sila. Samantalang yung iba naman, civilian, reservist o dating personnel sa militar. Ang tanong na dapat sagutin, nakakatulong ba o nakakasira sa kredibilidad ang label na ex-marine? Ginagamit ang label na ito para ipakita ng grupo na may integridad at disiplina. Gaya na nga po ng sinabi ni Senator Rapi Tulfo kanina sa kanyang opening statement. Sa kasong ito, may mga miyembro ng grupo na hindi naman tunay na Marines o honorably discharged. Sa katunayan po, ayon sa aming pagsusuri at pag-iimbestiga, 12 sa 16 na dating Marines ay dishonorably discharged. At may mga miyembro ng Army at Reservists lamang o sibilyan. Kaya ang ex-Marine label ay automatikong nagbibigay ng kredibilidad na sadyang ginamit upang itaas ang kalidad ng kanilang sinasabing testimonya. Kumbaga, it's becoming clear and clear from the very start na ginagamit lang nila yung reputasyon ng mga totoo at tapat na marino at kinakabit sa pangalan nila para ang isipin ng tao kasing galing at husay at tapang at kagiting sila ng mga totoong marino na matapang sila dahil pati pamilya nila ay nadadamay sa kinasasangkutan nila na nilalagay nila sa alanganin ang kanilang buhay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilin lang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Hindi naman dumalo ang 18 ex-bodyguards na nasa opisina ni Robin Padilla at nagpa-presscon pa nga. Kumbaga, ate naman, ang lapit nyo na. Konting kembot na lang nandun ka na eh. Sabihin nyo uli lahat ng sinabi nyo nung Thursday kasi kung totoo talaga or kung totoo man ang sinabi mo at pinaninindigan nyo iyon na hindi nyo kailangan ng mga instructor o kaya naman nagli-lead na investigador kuno. Next slide, please. Attorney Matibag, Opo. before you continue, I would just like to inform everyone na yung pong 18 ex-bodyguards narito po sa building na ito, nasa tanggapan po ni Senator Robin Padilla, kasama po si Attorney Baligod. Despite po yung ating pong imbitasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon po ay mag-monitor at mag-live din yung 18 bodyguard at magpa-presscon. Yun lamang po, I just want to let everybody know na they're here in the building, yung 18 po na yon kasama si Attorney Baligod, pero ayaw po nilang bumabali dito sa ating hearing at nandoon po sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. We don't expect
Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt as chairman of the committee, and that is debatable. He can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. Hamon ni Baligod kay Tulfo. For him to recuse himself, to inhibit and let those who were not named in the affidavit to preside over the investigation. Definitely mag-i-inhibit ako. Oras na mangyari ito, si Senator Francis Pangilinan na mangunguna sa naturang pagdinig. Kahit na sabihin nyo ipapakontempt kayo or shit like that, kapag nakita namin na masyadong lenient o masyadong hindi ganoon ka fair sa inyo, si Tulfo, we will be up in arms with you. Lalo na kung totoo ang sinasabi mo na walang gusto sa sinasabi mo. Pero hindi. Ayaw nyong pumunta kasi malamang sa malamang, and this is my personal opinion lang, hindi nyo kabisado yung script na ginawa nyo. At kinailangan nyo si Cayetano para lang ma-sure na, hoy, hindi ito mababago. Kailangan nyo si Marcoleta para meron kayong guiding force sa mga pinagsasabi ninyo. Unang-una sa lahat po, nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan ka pumunta, katotohanan ang dapat mong sabihin. Wala pong iniiwasan ang bagong mayorya ng Senado. Pero sa kahit anong investigasyon, dapat ebidensya ang mangibabaw, hindi kwento lang. Yan pong gusto sana nating alamin ngayong araw. Pero ang 18 ex-bodyguards, hindi po sumipot ngayon sa Senado. Oportunidad po sana ito para malaman kung ano ba talaga ang totoo. Pero ang resource persons ay wala dito para patotohanan ang kwento nila. Sayang po. I recall a quote which says, "Truth doesn't mind being questioned. A lie does not like being challenged." Salamat po, Mr. Chair. Now, anong mangyayari kung parang hunyango'y lumipat ka? Now, anong mangyayari kung parang hunyango ay lilipat ka laban sa iyong matagal na kaibigan kung saan nagalit sa iyo ang virtually kalahati ng buong bayan? Pati yung alma mater mo na hinirang ka bilang ehemplo ng modernang kababaihan na may dangal at dignidad para sa bayan, tinanggalan ka ng portrait. Inalis ang larawan ni Legarda sa Wall of Empowered Women kasunod ng panawagan ng Assumption College Student Council na tanggalin ito. Hindi malinaw kung sino ang nagtanggal ng larawan ni Legarda. Anila hindi sang-ayon sa paniniwala ng paaralan ang naging aksyon ni Legarda, lalo't naghahanda na ang Senadong magsilbing impeachment court sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala sila na ang Senate coup ay politically engineered para maantala o impluwensyahan umano ang pagdinig.
Nung last hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, marami silang sinabing pangalan na kalaban ng mga poong Duterte. Pero meron silang hindi binanggit kasi kaalyado nila ngayon. Lalo na yung mga nasa affidavit nila pero hindi sinabing pangalang dating nasa majority ni Soto na lumipat sa block ni Cayetano. Pero bago nyo sabihin, sinasabi ko lang yan kasi makasoto ako o kaya naman makatulfo ako. Binawi ng 18 bodyguards itong sworn affidavit nila tungkol kay Senadora Loren Legarda na dati ring parte ng majority ni Tito Soto kung saan sinabi nilang nakatanggap si Legarda ng malita with an address pa nga. Tapos ngayon sasabihin nila, "Wey, hindi pala totoo yan, nagkamali po kami." Ano ba talaga? Bakit kasama pa rin yan sa affidavit mo? Nakalimutan mo ba? Maraming proseso yan. Pagdating kay Senator Loren, merong si Orbilio at saka si Galapon, no? Hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate. Pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok kaagad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, "Sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok." So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, "Sigurado kayo?" "Yes." Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng dalawang sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng dalawang sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung dalawa, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung dalawa kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? I mean, surely the retraction did not have anything to do with Legarda flipping and valiantly fighting for Cayetano's side. Yes. I am not AI. I'm alive. And I'm present. Opo, ina-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil Oo. kilalang kilala. Umari ko po kayo kaya alam ko Opo. po, kilala ko po kayo. Ako po'y nanto bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na kakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Pero bakit ganun? Si Mark Villar nadawit rin. Pero hindi tinanggal ang pangalan sa napadalhan ng malita. Ibig sabihin ba niya may chance na siyang lumipat kanila Gatchalian? Kaya tinitignan muna nila kung pupunta ba talaga siya sa kabila o hindi. Doon po kay Senator Villar, sabi niyo, no? Wala pong binabago doon. As is po yan, no? Kay Senator Chis Escudero, kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila Tulfo noon, no? Tinanong ko kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, "Sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture eh." So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis, no? So, remember, this happened in March, yung pag-review namin. March, ano pong year? 2026. March, no? Majority pa yata si Senator Loren noon. Ano po, no? Pati si Mark Villar, etc. Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan.
So, nag-recollect yung mga nagsasabi at sir, ganito. So, confirm po, no? Kasi sa presko na ginawa ng 18 bodyguards, kargador, marines o kung ano man ang gusto nyong itawag sa kanila, parang halata naman na ang lahat ng sinasabi nila ay parang kwento-kwento lang at dumedepende lang sa kung sino ang panig sa pamilya ni Poong Duterte. As we proceed, this committee must likewise address the circumstances surrounding the June 4 press conference held in the session hall. That press conference was presented to the public as a blue ribbon committee proceeding despite having no authorization from the duly recognized chairman of the committee or from the office of the acting Senate President. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate blue ribbon committee hearing. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Nagkaroon kasi ng panibagong hidwaan o row between the Gatchalian and the Cayetano bloc dahil nang umaten si Cheese sa Senado at dineklara ang lahat ng posisyon as vacant dahil sa kanilang 12 as a quorum gamble. Tinanong ng marami kung talaga bang wala na sa posisyon si Cayetano bilang Senate President. Let us pause for a minute of silent prayer. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Mawawalang bisa lang din ba yung pagsasakripisyo, in quotes, di ba to, na nangyari nung May 11 to 30, na nababoy ang institusyon ng Senado para lang makaboto at makatakas uli si Bato para kay Cayetano. Ang sabi ni Lawrence sa video na inirelease niya, siya pa rin ang Senate President pro tempore and she will not dignify anyone that says otherwise dahil Avelino v. Cuenco is based on the 1935 Constitution at nasa 1986 Constitution na raw tayo. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado sa Rule 2, Section 2 na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Never mind the fact that, it has been used while she is in attendance o nung siya pa ay dating senador, kung saan less than 13 could be a quorum. There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country, and therefore they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall, and answer the roll call. The chair therefore declares the presence of the quorum for the record. Pero kinikilala na ng House of Representatives at Malacanang si Gatchalian bilang acting Senate President ng Senado. So if everyone else is concerned
Gatchalian is the de facto leader ng Senado. No matter how many Facebook Live ang gawin ni Cayetano. Magandang araw, Malacanang Press Corps. May mahalagang mensahe po ang palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat po. Meron dati mga report na ang napipisil na lumipat ng bakod ay si Cheese o si Loren. Pero dahil raw ayon sa mga chismis, gustong patanggalin ni Loren Legarda si DOE Secretary Sharon Garin na nagpataw ng bilyones na multa sa kanyang baby boy, bilyonaryong anak na si Leandro Legarda Leviste. Pero of course, hindi naman magagawa o maninegotiate yon ng Solid Block 11 sa Malacanang. Kaya siguro the next best thing would be Cheese not coming back as Senate President kundi lipat bakod lang. At least in that way, matatanggal na ang lahat ng posisyon at magiging lame duck president na si Cayetano at the very least. And all of a sudden, or at least that I know of, may malita na rin si Cheese Escudero. Pati nga rin si Mark Villar, hindi pa rin nakatakas sa malita giveaway. Pero kung titignan natin, sino ba yung eerily tahimik sa Facebook? Sino yung mga hindi ganoon kalakas ang pagsuporta kay Cayetano? Kasi ang huling post ni Villanueva re-Senate ay nung May 27 pa, kung saan nagpost siya ng picture with Cayetano. Kaso si Mark Villar, May 13 pa nung nagkaroon ng putukan at barilan sa Senado. Samantalang si Amy naman, June 10. Marcoleta, June 6 or 9. Si Loren Legarda, June 11. Si Cayetano kaninang umaga lang yata yan as far as everyone is concerned. Kahit kailan mo to pinapanood. Camille Villar, June 4 nung BRC hearing. Si Padilla, nung June 8. Kumbaga, if your block doesn't even show up to the BRC hearing mo, hindi man lang nila shinare yung live stream mo, parang mag-isip-isip ka na rin. Kasi malamang sa malamang, baka mamaya ay lumipat na sa kabilang panig yan. Pero okay lang yan kasi baka mamaya sa susunod, magdadagdag na ulit yung 18 bagmen sa kanilang affidavit. Baka lang naman. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat kanang issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado,
para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Pero kung makikita natin or at the very least ma-observe natin yung kanilang mga pagtahimik sa Facebook post nila, parang mayroon ng pahiwatig kung sino ang maaaring lumipat. Pero for now, maaari pa lang ang lahat. Kasi kung mayroon na talagang lilipat para maging tunay na majority at magpatawag ng special session si BBM at magkaroon na ng Senate President, edi sana nagpatawag na agad siya kung may nakabuo na ng 13 para sa bagong Senate President. And preferably for BBM, it would be Gatchalian na nirecognize ng Senado as the de facto leader ng Senado. At yan ang pagtatapos ng News and Worthy Recap Weekly Edition for roughly the third week. Right. At yan ang pagtatapos ng News and Worthy Recap Weekly Edition. At yan ang pagtatapos ng News and Worthy Recap Weekly Edition for roughly the second week of June 2026. Mag-suggest more topics and or corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa panonood mga kabayang. For me, like, subscribe, follow my links sa socials to for Joseph that will be linked down below. Sa susunod muli, of course, paalam.